Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Sa isang bayan sa probinsya matatagpuan ng isang pamilyang magulo at palagi na lamang nag-aaway. Ito ay ang pamilya ni Mang Andy at Aling Barang. Halos walang araw na lumipas na hindi sila nagbabangayan, nagbabatuhan at nagsisigawan. Kaya naman ang kanilang mga kapitbahay ay labis-labis ang inis sa pamilya nila dahil sa ingay sa araw-araw na dinudulot ng kanilang pamilya. Aling Barang, Mang Andy, pwede po bang tumahimik naman po kayo? Nakakabulabog na po kayo ng kapitbahay. Meron pong natutulog na sanggol sa amin. Hindi po makatulog dahil rinig na rinig ang sigawan niyo sa kabilang bahay. Pakikiusap ni Jerwin ang kalapitbahay ng mag-asawa. Saglit naman na natahimik si Mang Andy sa pagsaway sa kanila ng kapitbahay. Subalit si Aling Barang ay hindi nagpatinag. Ano bang pakialam mo, Jerwin? Kung naiingayan ka sa amin, di umalis ka sa lugar na ito. Lumipat ka dun sa gitna ng kagubatan para wala kang kapitbahay. Kala mo kung sino ka kung pagsabihan mo kami. Sino ka ba dito? Di ba dayo ka lamang din dito sa probinsya na ito? Kung ako sa'yo, manahimik ka na lamang at baka sa'yo pang mabunto ng galit ko. Madamay ka pa. Alis, umalis ka dito. Wala akong pakialam kung naiingayan ka sa amin. Wala akong pakialam sa inyo. Ito ang matapang na sabi ni Aling Barang sa kanilang kapitbahay na si Jerwin. Grabe ka naman po, Aling Barang. Kayo na po itong nakakabulabog, tapos kayo pang galit. Kung hindi po kayo masasaway, tatawag na lang po ako ng barangay tanod para sila pong kumausap sa inyo. Di tumawag ka, ako pang tatakutin mo. Sa sobrang inis ni Jerwin sa pangatuwiran ni Aling Barang, ay napilitan na siyang tumawag ng barangay tanod upang ireklamo ang mga ito. At makalipas nga lamang ang ilang sandali ay dumating na ang tanod sa bahay ni na Aling Barang at Mang Andy upang kausapin ang mga ito. Subalit katulad ng ginawa ni Aling Barang kay Jerwin ay ganon din ang ginawa nito sa mga tanod. Aling Barang, may natanggap po kaming reklamo mula sa inyong mga kapitbahay. Baka po maaari wag po tayo masyado maingay dahil masyado na po kayong nakakabulabog. Ito ang may nahong pakikiusap ng barangay tanod. Subalit imbis na mahinaw ng isagot ng babae ay binulyawan pa nito ang mga tanod. Hay nako, isa pa kayong mga tanod kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung pumunta kayo dito para sabayin lamang ako, ay umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Doon kayo sa pugad ninyo sa barangay at matulog na lamang kayo doon. Mga pakitang tao kayo. Galit na sambit ni Aling Barang sa mga ito. Sa sobrang inis ng mga tanod ay umalis na lamang ang mga ito at inilapit na nila sa kapitan ang reklamo ng mga kapitbahay upang nang sa ganoon ay baka sakaling mapakiusapan ito. Isang katok ang muling napakinggan ni Aling Barang sa kanilang bahay. At pagkabukas ng pintuan, ay nakita nila ang kapitan sa harap nito. Uy kapitan, magandang araw po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Nakangiting sabi ni Aling Barang sa kanilang butihing kapitan na tila mo'y maamong tigre sa ginagawa nitong kaplastikan. Aling Barang, bakit biglang bait mo naman ata nung si kapitan ang kumausap sa iyo? Samantalang kanina, halos mapatid ng litid mo sa galit sa aming mga tanod. Singit naman ng tanod na inaway ni Aling Barang kanina. Ano ba kayo? Pagod lang ako kanina, kaya nagalit ako. Huwag niyo napansinin yun.
Dagdag pang kaplastikan na paliwanag ni Aling Barang. Ngayon po Aling Barang at Mang Andy, maaari po bang wag na muna tayo maingay? Dahil nakakaabala na po tayo ng mga kapitbahay. May naong sabi naman sa kanila ng kapitan. Ayoko naman kapitan, basta kayo po. Pasensya na po at may hindi lang pagkakaunawa ng mag-asawa. Alam niyo naman po na ganun talaga pag away asawa, di ba? Nakangiti pang sabi nito. Siya sige, mauna na ako at madami pa akong gagawin sa barangay. Pagpapaalam pa ng kapitan. Samantala makalipas ang ilang oras ay muli na namang nagbangayan ang mag-asawa na tila walang usapang naganap sa kanila ng kapitan. Kaya naman ay hindi na napigilan ng kanilang panganay na anak na magsalita at sabihan ng mga ito. Nay, Tay, ano po ba kayo? Palagi na lang po kayo nag-aaway. Hindi po ba kayo naiya sa mga kapitbahay natin? Araw-araw na lamang po tayong laman ng tsismis dahil sa maligalig nating pamilya. Sana naman po magkaroon po tayo ng kaunting kahihiyan. Hindi na napigilan ng panganay na makialam sa araw-araw na pag-aaway ng mga ito. Agad namang napatingin ang mag-asawa sa panganay nilang anak at agad nitong sinigawan. Hoy Intoy, sino may sabi na makialam ka sa away namin? Anong karapatan mo? Wala ka pang napapatunayang bata ka ha? Kaya huwag kang makikialam dito kung ayaw mong masaktan. Galit na wika ni Aling Barang. Nanay, gusto ko lang naman po na tumigil na kayo dahil... Hindi pa nakakatapos ng pangatwirang ng batang si Intoy nang bigla itong sinampal ng napakalakas ng kanyang nanay. Alam mong bata ka, sobrang pakialamero ka. Dapat sa'yo ay dalhin sa gubat kung saan ka namin nakuha ng iyong tatay. Galit na wika niya. Barang, tama na. Sumusobra na ang bunganga mo. Hindi mo na dapat sabihin ang mga bagay na yan sa ating anak. Sabi pa ni Andy. Bakit Andy? Ayaw mo bang malaman ni Intoy na hindi natin siya anak? Na ang totoo ay napulot lang natin siya sa gubat. Ha? Ha? Sagot! Di na nakasagot si Andy sa sinabi ng kanyang asawa at nagulat na lamang siya nang biglang nagtatakbo sa kagubatan ang kanilang ampon na anak. Agad naman itong sinundan ni Andy upang kausapin, subalit hindi na niya ito naabutan. Ilang linggo ang lumipas, buwan, taon ng paghanap nila. Ngunit hindi pa din nila ito natatagpuan. Labis-labis na ang pag-aalala ni Andy sa kanilang anak. Dahil kahit ampun lamang nila ito ay labis-labis na silang napamahal dito. Samantala sa kabilang banda naman ay labis-labis din ang paghingi ng patawad ni Barang sa kanyang asawa. Andy mahal, pasensya na sa nagawa ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nawala ang ating anak. Maniwala ka man o sa hindi, mahal na mahal ko si Intoy kahit hindi natin siya tunay na anak. Napamahal na din ako sa kanya, kaya sana'y patawarin mo ako. Paghingi pa ng tawad ng babae. Wala na akong magagawa, andyan na yan. Basta hindi ako titigil paghanap sa anak natin. Dahil ramdam ko na buhay pa siya. Tipid namang sabi ng lalaki. Subalit sa kabilang banda naman ay malungkot na naninirahan si Intoy sa isang kuweba na kahit sino ay hindi pa ito napapasok. Alam niya na hinahanap siya ng kanyang mga magulang pero hindi siya nagpapakita sa mga ito dahil sa labis na sama ng kanyang loob sa mga sikreto na kanyang nalaman. Habang naglalakad-lakad si Intoy sa loob ng kuweba ay biglang napatid siya ng isang bagay na kumikinang sa loob nito. At nang tingnan niya ito ay isa itong diamante. Dali-dali niyang hinukay ito at agad na itinago upang pumunta ng bayan at ipasuri sa mga eksperto. Subalit laking gulat niya nang sabihin sa kaniya ang halaga ng diamante na napulot niya. Oh my God! Saan mo nakuha ang diamante na ito? Alam mo ba na nagkakahalaga ito ng halos 20 milyon? Gulat na sabi ng lalaki. Labis din naman na nagulat si Intoy sa binulgar ng lalaki. Ha? Talaga po?
Paano ko po ito maibenta? Tanong niya. Kung nanaisin mo pwede kitang samahan sa kakilala ko na bumibili ng mga alahas. Basta magtiwala ka lang sa akin, hindi kita lulukuhin. Suggestion naman ng lalaki. Dahil sa pagnanais na maibenta ng mabilisan ang diamanteng nakuha niya, ay agad siyang nagtiwala sa lalaki. At sa bandang huli naman ay hindi siya nagsisi. Dahil tunay nga na mapagkakatiwalaan niya ito. Naibenta nila ang diamante na nagkakahalaga ng 20 million pesos. At binigyan naman ni Entoy ang lalaki ng kaparte bilang pasalamat dito. At makalipas ang ilang oras ay muli nang bumalik si Entoy sa kuweba na kanyang tinitirahan. Walang ibang nakakaalam ng nangyari sa kanya, maliban sa bumili ng diamante at sa kasamahan niyang lalaki. Dahil nga sa may pera na siyang milyon-milyon, ay binili na niya ang lupa na tinitirahan niya sa kuweba. Pinaayos niya ito at ginawang isang magandang bahay. Subalit ang labas ay hindi niya pinabago upang hindi pagtangkaan ng masamang loob na pasukin ang kanyang munting tahanan. Subalit sa nangyari ay hindi na iwasan na kumalat ang balita sa nangyari sa kanya. Nabalitaan ng kanyang mga magulang na nakatira siya sa kuweba. Kaya naman ay agad nila itong pinuntahan upang humingi ng patawad sa kanilang nagawa. Anak Entoy, labis kaming humingi ng kapatawaran ng iyong tatay dahil sa nagawa namin sa iyo. Sana ay mapatawad mo kami. Pagsamo ng kanyang ina na si Aling Barang. Matagal ko na po kayong napatawad, subalit hindi ko po maiwasan na magkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil sa nalaman kong sikreto na ako ay isang ampon. Minahal ko po kayo ng sobra-sobra pa sa buhay ko. Mahal ko po kayo nanay at tatay. Pero kahit gano'n na nangyari, ay di ko na po inisip na ipagpatuloy ang galit sa aking puso. Dahil alam ko pong mahal po ninyo ako. Umiiyak na sabi pa ni Entoy. Agad na niyakap na mag-asawa ang kanilang anak. Yakap ng may sinseridad. Nay, Tay, pasok po kayo sa aking munting bahay. Ginawa ko po ito dahil ayaw ko na pang umuwi sa ating dating bahay. Simula po ngayon, dito na po kayo titigil. Sabi pa nito. Agad na pumasok ang mag-asawa at laking gulat nila nang makita ang kabuuan ng bahay. Punong-puno ito ng mga kagamitan na wari mo ay mamahalin. Sa labis nilang gulat ay tinanong nila ang kanilang anak kung saan galing ang pera na pinambili nito. At laking gulat nila nang ikwento ni Entoy ang mga nangyari. Sa una hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig, pero kalaunan ay naniwala na din sila nang ipakita ni Entoy ang milyong pera nito na nakalagay sa sekretong baul. Napayak na lang sa tuwa ang kanyang mga magulang dahil sa haba ng panahon ng kanilang paghihirap ay makakaahon na din sila dito sa tulong ng kanilang anak na ampon. Samantala sa kabilang banda naman ay binago na din nila ang kanilang pag-uugali. Hindi na sila palaging nag-aaway. Kung dati ay halos araw-araw sila na nagbabangyan, pero ngayon halos araw-araw na silang masaya at puno ng pagmamahalan. Salamat sa ampon nila na si Entoy dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi makakaranas ng magandang buhay ang kaniyang pamilya. Simula noon ay nagpatuloy ang kanilang magandang buhay. Nagtayo na din sila ng iba't ibang negosyo sa karating lugar. Dahil sa kanilang biyaya na natanggap ay hindi sila nagdalawang isip na tumulong sa kanilang kapwa. Lalong-lalo na sa mga taong may karamdaman, katulad na lamang ng cancer, leukemia o ano paman. Dahil sa kanilang pagtulong sa kapwa ay patuloy ang pagbuhos ng kanilang biyaya. Siguro sinadya ng Diyos na makapulot ng diamante itong si Entoy dahil alam ng Diyos na may mabuting puso ang kaniyang pamilya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV.
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.